nabalitaan ko, ang ginagawa ng asawa ko, pumupunta sila sa motel kasama ng dalawa kong anak. Ang totoo po niyan, against po ako dyan. So, ang ginawa ko, sinira ko po yung phone ng anak ko para wala silang komunikasyon. Sir, ito pa po ang sinasabi ng anak ko. Kaya niya po sinagot yung Joshua para po makalayo kay Joseph. Kasi po nananakit po siya. Ang gusto ko po talaga, sir, kasi patuloy po, nakikipagkita sa din sa lalaki, kasama po yung mga anak ko. Gusto ko makuha yung poder ng anak ko. Sasamahan na lang po namin sila sa tanggapan po ninyo dyan po sa Putatan, and doon na din po sa SSDD para po makapag-usap po yung mag-asawa po. Tatawagan po namin kayo para po ma-schedule po natin. Nung nakaraan, sir, lumapit po kayo sa programa ni Senator regarding nga po dito sa misis po ninyo na di umano, nahuli nyo po na may kaakbay. At ngayon, sir, kumustahin ko po muna kayo, sir. Kumusta na kayo? Ma'am Aisel, nagkaroon po ba kayo ulit ng pag-uusap after po maere? Wala na po. Bali, yun na po, pag nakikita ko yung galit pa rin. Hindi ko alam kung ba't siya pa yung galit sa ginawa niya sa akin eh. Bago rin po kasi nangyari yun talaga yung nahuli ko sa lalaki. Ilang beses niya po ginagawa na sumasama sa lalaki na kasama yung anak ko. Sabi ko naman sa kanya, walang problema kung gusto mo sumama. Kasi yun na nga po, di ba, tinanong ko siya kung mahal niya na raw po. Sabi ko lang, yung mga anak ko, huwag mo na isasama. Lalo, yun na nga po, nung kaya lumapit na ako sa inyo kasi nabalitaan ko po yung, yung status ng lalaki. Wala pong trabaho. Tapos yun nga po, kamag-anak po mismo nagsabi na itinatakbo nila yung lalaki, pinilayas nila sa lugar ng Cavite, gawa ng pati daw po sila tinatarantado. Kasi nga po yung lalaki nagdodroga, yung anak ko, mga babae po yun. Ang lilit pa nun. So, kumbaga, sir, nung moment na nalaman nyo na medyo naglalalaki na itong misis ninyo, tinanggap nyo na okay lang, sige, go ka na doon. Sige, walang problema. Nagsorry siya sa akin. Sorry Sabi ko, sige. Kasi kilala kita eh. Ramdam ko na talagang magmamahalan ko eh. Walang problema. Basta, yung anak ko, huwag mo naman huwag mo na isama. Wala ka na nga sa akin, mga anak ko pa, may lalayo mo. Sakit naman nun, di ba? Ang sama nung sa loob. Kahit ako nagsugal ako, kahit ako nagiinom ako. Oo, nagwawala ako. Dahil sa hindi namin pagkakasunduan. Pero minsan di ko sila pinabayaan. Di ko siya pinagtrabaho kasi ramdam ko yung sitwasyon niya. May sakit siya, tapos nagawa niya pang ganyan. Kailan po ba nag-umpisa, sir, na nag-iiba na si ma'am po sa inyo? Matagal na po. Tapos sasabihin niya, namimilit ako lagi pagdating sa Halos 1 year din niya ako pinagbigyan. Nirespeto ko siya. Tapos, pagdating doon sa lalaki niya, from Muntinlupa to Cavite, halos 25 kilometers yung layo. Dinadayo niya kasama pa mga bata. Pero syempre, sir, i-clarify natin. Gusto natin malaman, mas malinawan yung mga nanonood dahil may ina-allege na nasaktan nyo daw si ma'am, sinasaktan. Hindi ko po nasaktan yun. Ayun po yung araw na yun, nahuli ko sa layo, po yung itinulak ko siya ng ganyan. Tapos pumunta ko sila dito, hingi ng BPO kasi sinakal ko raw. Binugbog ko raw, hindi po, wala pong ganun. Sa 6 na taon namin pagsasama, ang kwarto ko, kwarto ng mama niya, magkatabi lang po, dingding lang po yung pagitan. Kung ako po nananakit, sila po mismo sa akin papalayas. Inamin ba sa inyo ni ma'am na naging lalaki niya talaga ito? Ito, kung mapapanood niyo po yung pag-amin niya dito, sa harap ko pa po mismo, bali, ayun nga, nagsasama pa kami. December pa pala, may naliligaw na sa kanya. Yun nga po. Masakit man sa akin kasi harapan niya pa sinabi sa akin eh. Nasa harap ko pa. So inamin niya na sila, naging sila? Yes po. Hanggang yun na nga po, panay na yung away namin kasi nahuli ko, magdadala ko merienda, uuwi ako. Nahuli ko, kabidyo ko. Katawagan pa kami nung una. Katawagan pa, sa harapan pa namin. Sabi niya, kaibigan niya lang. Hindi ko kaya magsampay. Pero sana naman sa mga anak ko, huwag niya naman ako higpitan. Kakasuhan ko siya. Napakaisilang ng buhay natin eh. Pagdadamot ko pa sa kanya yung kalayaan niya. Sa totoo lang, meron magwi-witness sa akin eh. Yung may-ari ng bahay. Magwi-witness daw siya. Kasi alam nila kung gaano sakit na ang nararamdaman ko yun. Pero hindi ko kaya. Sinabi ko yun sa binang ko. Ito yung pag-amin niya. Ito yung pag-amin niya. In-stop namin yun, alam mo yun. Pero nung hindi niyo pa in-stop yun, kailan pa kayo naging kayo? Yung nanay po ang kausa, pinapaamin po niya. February 16 ngayong taon o isang taon pa? Ngayong taon
Kailan ba naliligaw sa'yo yan? Anong taas ng standard mo? Sa online ka lang nakasagot? In fairness naman si nanay dito, pinagsasabihan niya yung anak niya. So ngayon, sir, ano po ang ano niyo talaga? Anak ko na lang po. Sana makuha ko. Yun lang po may tulong sa akin. Kasi isusumbong sa akin anak ko. Natulog daw sila sa malayo. Sabi ko, sino katabi mo? Mami, si Sepe, sino katabi? Tito Joshua. Dapat ako yung katabi nila eh. Bakit naman ganun? May gusto kayong iwan mensahe dun sa lalaki, sir? Kung talagang gusto niya, bahala na sila. Kaya realidad, tanggapin na lang. Lalo't sinabihan ko naman siya, ilang beses ko sinabihan. Tigilan niya yung asawa ko. Ayaw niya tigilan kasi unang-una, nagkakapera siya sa asawa ko. Alam po nila yan. Wala na. Okay na ako. Pero may sinasabi si ma'am nung una, sir, na sinagot daw niya itong kabit niya para hiwalayan mo na talaga daw siya. Meron na ba kayo dating, before sa panlalalaki, may dati na ba kayong issue na nagkakalabuan na kayo, hindi na kayo yung dating, ano? Ang ganda po ng usapan namin yan bago pumasok tong 2025. Nag-usap po kami yan. Sabi ko next year, sasampan ako ng grab car. Mag-grab car ako gawa ng mga tropa ko. Mga kaibigan ko, yun na nga. Inaalok na ako ng unit nila na yun nga, mag-grab car daw ako. Sabi ko, sige. Nagulat na lang ako. Nag-chat sa akin bigla. Lumayas ka na sa akin. Lumayas ka na dito sa bahay. Tapos yun po yung Parang out of nowhere, nagsabi siya sa'yo, malis ka na dito. Wala po kayong pag-aaway. Yun po yung December kasi napapadalas ng inom ko. Kasi nga po, yun nga po, mga tropa. Yun. So, yun yung sinasabi ko, sir. So, merong ganun na issue na, yun nga, nalulung ka daw sa scatter or sa sugal. Tapos yun, yung pag-iinom ninyo. So, doon na-trigger si ate. Tama? Kasi pero matagal na po yun. Sabi ko nga sa kanya, matagal na yun na. So, nagbago ka na. Parang binabalik niya po lahat. Yun na, binabalik niya na dahil nga ito na, may na-meet na rin siyang bago. Nagkaroon na po siya ng lalaki. Tapos yun nga, December pa pala. At least, sir, natagpi natin na ang naging rason kung bakit siya biglan ng lalaki is merong mga ganun na nangyari sa inyo na una, which is although mali pa rin na nanlalaki siya. Ang pinakaano niya talaga sa akin yung oras daw. Na sana naman dapat naiintindihan niya kung bakit wala ako masyadong oras sa kanila. Dahil sa pag-grab po ninyo. Kasi hindi, ang kita namin yan, hindi na katulad ng dati. Maghapon po kayo usually sa daan, sir. Kaya po maghapon, isa inaabot pa po ng madaling araw. So, hindi na kayo nakauwi sa Ngayon, sinasabi niya, 200, 300 na binibigay ko. Pang merenda, kasi ang nalis pa ako ng bahay, tanghali na rin po eh. Tanghali na po ako nag-start na yun nakakain na po kami niyan. So, pag-aalis po ako, hingi siya ng gano'n nga po. Minsan nga po, wala eh. Lalo pag nabigay ko na ng gabi sa kanya, yung pera. Okay. Sige, sir. So, ganito gagawin natin, sir. Magkaroon tayo ulit ng, although meron nang nabanggit si Ma'am Vauci last time na pag-uusap ninyo. But this time, since kayo yung complainant, sige, gawan natin ng panibagong kung anong magandang pag-usapan po ninyo at malagay natin dun kung paano po yung visitation rights. Siyempre, sir, kailangan din magbigay din po kayo ng sustento. Ganon din si ma'am, magtutulungan po kayo doon sa bata. Halos wala kang matira sa akin para sa kanila eh. Kasi sa pagsusugal ko, di naman ako lulong, di na ako nagbinta ng gamit para lang magsugal. Napoprovide ko naman sa totoo lang. Yung e-bike nga doon sa yung e-bike na ginagamit niya, yan. Regalo pa namin yun sa nanay niya eh. Kasi malaki po talaga kumita sa Grab. Malaki po yung kinikita sa Grab. As yun. Ang daming bayarin sa bahay, mga hulugan, mga gamit. Lahat po yun, napoprovide ko yun. Kaya, napakasama lang kasi ganito pa yung nangyari sa amin. Sige, sir. So, yun ang gagawin natin, sir. Nabanggit nyo na, yun nga, ang gustong focus nyo na lang talaga yung mga bata. No, sir? So, again, meron tayo, alam nyo naman, babanggitin ko na lang po ulit, meron tayo sa batas na 7 years old below, usually sa nanay talaga yun. Pero, baka sakali nga, sir, kasi mahabang proseso po yun eh. Pero baka nga sakali, sir, magkausap kayo ni ma'am, maging magandang pag-uusap ninyo, maumpisahan natin na mas mahiram mo yung bata yung mas maluwag, mas maipapasyal mo. Pero syempre, kailangan din natin ng assurance, sir, na yung mga bata ay maibabalik din at the end of the day kay mother. Ganun po. Kasi minsan, siyempre, kung halimbawa, uwi rin ako ng Bicol, gusto ko mahiram ng mga ilang araw. Pwede naman po yun, sir. Pero yun nga, kailangan pag-usapan nyo ni ma'am na pumayag siya and i-rest assured mo na ibabalik mo yung bata. Tama, sir?
Kasi baka mamaya lumabas yan, kidnapping. Kung magkakasulatan kayo and then biglang dinala nyo po doon, kami naman, pati programa ni Sir Rafi, pati barangay, makakaladkad na tinulungan ka namin, tapos biglang tinakbo nyo po yung bata. Mahirap naman yun, sir. 'Di ba? So, ang gusto natin, gano'n na lang, ma-convince natin si ma'am, hopefully, na mapabigyan po kayo na mahiram, mapuntahan, maipasyal sa Bicol, and then, syempre, again, at the end of the day, maibalik po at makita pa rin ni mother. So, sige sir, yun ang gagawin natin. Titingnan natin kung ano rin ang magagawa ng vows natin sa putatan pa at ng MSWD natin ng Muntinlupa, sir, with the program of Senator Rafi. Okay, sir? Okay po, sige. So last time, ma'am, nagkaroon na po dito ng pag-uusap bago pa ito mapatulfo, ma'am, no? So kanina nakausap ko po namin kayo, Sir Joseph, at malinaw po na naiparating nyo sa amin nila, ma'am, yung gusto nyo mangyari. So para po marinig kaagad ni Ma'am Isel po yung gusto nyo mangyari, sabihin nyo na po, sir, para mabilis na. Sa ngayon kasi, yun na nga, di ba, ako yung nahihirapan pagdating sa mga bata, hindi naman ako nagloko. Unang-una siya yung nakisama sa lalaki niya. Tapos, ang gusto niya, bisita lang ako sa bata, hanggang doon lang sa labas. Ba't naman ganun? Hindi naman siguro patas yung ganun. Una-una, may ebidensya naman ako. May magwi-witness sa akin na nagsama sila 2 araw. Sa isang kwarto lang yun. Natutulog sila. Alam, kamag-anak po mismo nagsabi sa akin. Pero nag-usap na kayo ng lalaki, di ba? Wala na kami. Matagal na. Wala na rin kami contact. Wala na kayo kontak kasi lumapit na ako dito. Kahit Ngayon, hindi kung- ka lumapit. Ako, ulit-ulit mo ginagawa ka siya na. Ang akin na naman, sumama ka gusto mo, yung mga bata kung may sasama. Hindi ako dalaga. Yun pa sa inaano niya, hindi siya dalaga kaya Hindi kailangan ako- sa amin yung mga anak. Eh, May mga anak akong hindi ko pwedeng iwan. talaga kailangan pa isama sa panlalaki mo. Hindi, ibigay mo sa akin. Bakit? Paborito ang days eh. Diyos ko. Imbes na pag-usapan ng maayos, Yung sa mga pagkakol-text mo sa mga babae mo, may niligawan ba ako? sabi mo lang friend. May niligawan ba ako? Wow. Oo, may pag-I love you pa nga kayo eh. Hindi ako. May mga witness din ako. Sige. Patunayan nyo, sinasaktan siya. Pero, Sinasaktan kita. pero wala akong sinabi. Sinasaktan kita. Oo naman. Pinipilit kita. Hindi man Sinasaktan kita, pinipilit ba kita lagi? oo. Ano?